Tarahan muna tayo ng viewers bago natin ipakita. Hello, magandang araw po sa inyo lahat. Andito naman po tayo, naka-live. Nabati ko po yung mga kababayan natin dyan at yung mga kapatid natin sa spiritual, Luzon, Visayas, Mindanao at mga kababayan natin sa ibang bansa. Magandang araw po sa inyo lahat. Naka-live po tayo ngayon at yung mga magbabalot po tayo ng order ngayon ng round 72. At bago po natin ulit ipadala ang order ng round 72, testing po muna natin. Kung gaano po kalakas ang bisa ng round 72. Medyo parami muna tayong viewers para hello, magandang umaga sa inyo lahat. Bago natin ipadala tong round 72, testing muna natin. Sa mga nakapag-order po sa akin dyan, testingin po natin sa katulad ng dati, sa kutsilyo, sa blade, at sa itak.
At ito ang isang mata. Around 72. Kung gaano po kabisa ang around 72. Libutero, shoutout nga pala sa'yo. Marami akong gamit dito. Mga medalyon, bukod sa round 72. Meron ako ditong Santo Niño hubad. Meron ako ditong yung iba kasi dami kong hindi ko alam yung tawag sa medalyon na puro mga bigay kasi itong iba sa akin eh. Meron din ako ditong haring-bakal. Batuo mo, meron pa din ako. Magandang hapon po sa inyong lahat. Pinabati ko kayo ng magandang hapon. Luzon, Visayas, Mindanao at mga kapatid natin sa spiritual, manggagamot, mano at tingero, binabati ko kayong lahat. Ito po ang round 72, meron po tayong manual na tinatawag. Ang manual po ng round 72 nandito po. Patutunayan ko po sa inyo na napakalakas ang round 72. Soon, malapit na. Hinihintay ko na lang yung bala na parating. At meron na kaming nakuhang venue na pagtetestingan sa baril. Sa mga may katanungan, pwede kayo magtanong para masagot natin. Sa mga gustong magtanong, paki-PM na lang po ako kung magkano yung natin. Marami muna tayo ng viewers para papakita ko sa inyo. Naka-live tayo. Ite-testing muna natin ang mga gamit natin. Testing muna natin ang round 72 yung ipapadala ko ngayon. Dahil lang ha. Dami kasing order eh. Dennis, ito yung papadala ko sa'yo. Ito. Testingin muna natin bago ko ipadala.
Testing muna natin yung RON 72, no? Ito po, wala pong edit. Yung live na to, actual ko pong ginagawa to sa naka-live. Para patunayan po sa inyo na talagang bago ko ipadala ang RON 72, mabisa po. Ngayon, palalakasin nyo na lang ng palalakasin. Nandito yung mga pakain natin. Tanggalin ko muna to. Denise, ito yung ano ko, padadala ko sa'yo. Ganyang kabisang RON 72. Amin sa'yo, Rong Angel. Shoutout nga pala sa'yo. At sa blade, subukan natin sa blade. Yung blade dito. Baliktad din natin ang blade. Kung gaano katalas ang blade. Yan, katalas ang blade. Ganyan. Tanggalin ko muna tong natin, yung sing-sing. Sa mga gusto pala mag-order ng sing-sing, send friend Dick. Meron din ako. Tanggalin ko muna tong dito natin. Ganyang katalas yung blade.
Ganyang kalakas ang bisa. Tignan natin sa itak. Suot muna natin. Dua lang. Ang ano na ito, para papakita ko sa inyo kung gaano katalas ang itak. Nakalay po tayo, hindi po to edit. Makikita nyo po. Tinetesting ko. Ayan po kabisa ang around 72. Miss Sia, Login. Shoutout nga pala sa'yo. Dennis, ito yung ano ko sa'yo ngayon. Kung nanonood ka, ito. Papadala ko sa'yo. Ngayon din. Mamaya kasi punta na ako sa LBC. Ganyan po kalakas ang round 72. Basta alagaan nyo lang sa dasal, pakainin sa dasal, tiwala sa gamit. Dahil ang round 72 na materialis, mga sagradong sinukuan, kalikasan, at bukod pa sa orasyon na mababagsik na nakapaloob sa kwintas. Kaya talagang mabisa po siya. Ngayon, palalakasin nyo lang po para lalo pong lumakas. At huwag lang po natin hayaan na makagawa tayo ng mga bawal. Around 72, kahit saan nyo naman dalahin, sementeryo, simbahan, CR, kahit saan, pwede nyo pong dalahin yan. May mga bagay lang, mayroon lang tayong iilan na hindi pwedeng gawin. Bawal mahulog sa lupa. Bawal makipagtalik habang suot ang around 72. Bawal kumain ng karne sa araw ng Martes at Biyernes. Bawal buksan. At bawal ipahipo kanino man. Kahit sa anak ninyo, kahit sa kanino pa, bawal luhong ipahipo.
Kailangan kayo lang. Yan ang bawal. Ilan lang, di ba? At bawal din mabasa, pero okay naman din kung sakaling mabasa kasi araw-araw ka naman nakapagpakain ng dasal, ganun po. Basta magtiwala lang po kayo sa gamit. At ito naman po yung kay Rowel. Ang order niya naman ay isang mata. Ito ay papadala ko. Subukan din natin. Sa mga nagtatanong, ano ba ang pinagkaiba ng round 72 na plain at round 72 na may mata? Ang pinagkaiba po ng round 72, plain lang po. Itsura lang. Dito natin, sige lang. Itsura lang yan. Pero yung karga sa loob, kaya tinatawag pa rin na round 72, round 72 na mga materyales, 72 na materyales na nandito sa loob ng kwintas. Parehas lang po sila ng bisa, kahit maliit po, malaki, parehas lang po. Nasa inyo naman yan kung gusto niyo ng malaki, kung gusto niyo ng maliit, kasi napakaraming nakaraan kasi daming nag-order sa akin ng gusto ay maliliit lang, kaya gumawa kami ng maliit. Yan. Yung iba naman ay gustong malaki, parehas lang naman ang bisa niyan. Kaya lang syempre, katulad natin ng mga antingero, gusto malalaki, di ba? Ang ginagawa ko pong ito ay gusto ko lang naman po na ipakita ang bisa ng round 72. Hindi po ako nagyayabang, hindi po ako nakikipagpaligsahan sa mga tingero dyan, hindi po ganun. Sa mga nagtatanong po kung ano po ako, antingero po ako at manggagamot. Shoutout nga pala sa napanood ko sa Facebook, dumaan sa wall ko. Respeto na lang sa kapwa ko manggagamot kasi ganito yun. Nakita ko para sa akin kasi hindi, para sa akin medyo naano ko kasi ginupit niya yung pangontraba na binigay ng ibang manggagamot. Hindi ko pangangalanan to. Ginupit niya tapos parang ibinalag niya na wala daw bisa. No. Tapos, ang bili yata, 5,000 yata o 3,500 or di ko lang alam, something or ewan. Yun yung napanood ko. Bilang isang manggagamot, ngayon, parang hindi sa akin, parang pangit ang dating sa akin. Kasi, parang itinataas niya yung sarili niya. No. Hindi dapat ganon. Yung mga kapwa natin manggagamot, respeto lang ba? Kahit ano man yung ginawa nila o pangontra or ano, kasi hindi natin ano yan. Kung sabihin natin na mas malakas ang pangontra na ginagawa mo, wag mo na lang siraan. 'Di ba? Sabi mo lang, ito, kailangan mo ng ganito, ganyan. Hindi yung gugupitin mo pa, ipapakita mo pa sa video para lang ipahiya or hindi ganon kasi sa totoo lang, kaya dati ako nang gagamot, hindi ako nagtatawas-tawas, bibihira lang magtawas. Ang ginagawa ko talaga, yung hinuhuli ko sa actual, pinapasapi ko po yung mangkukulam or kung sino man na gumagawa sa taong pasyente. Alam niyo po kung bakit, kasi gusto kong patunayan, lalo na sa panahon po natin ngayon, hindi po naniniwala, karamihan po hindi po naniniwala sa spiritual. Ngayon, kung tayo po magsisira-siraan tayo mga manggagamot, mga antingero, wala mangyayari sa atin, lalo tayo pagtatawanan, di ba? Tignan niyo yung mga doktor diyan, nakagawa ng isang yung doktor, hindi nila binabash yung kapwa nila doktor, inaangat pa nila. Dapat tayo magtulungan.
Sa kapwa ko manggagamot, hindi naman sa may kanya-kanya kasi tayong aral, may kanya-kanya tayong kumbaga iba-iba din yung ano natin. Kaya lang may libre magpagamot, yung gamutan niya libre, meron din namang may bayad. Respeto na lang sa mga manggagamot. Huwag natin i-bash yung iba na porket nagpapabayad kasi nga naranasan ko po 'yon. Ako po ay naging full-time manggagamot noon na nasira po yung ano ko, yung kasi may paglabas sa may ano ko may trabaho ko dati nasa company. Dadasal ako. Pagdating sa nandito ako nagdadasal tapos 10 oras ng gabi, panggabi ako noon. Mag anin ako sa gamutan. Kasi katwiran ko ano eh walang bayad ganyan. Minsan papasok ako ng for shift ako noon, hindi na ako nakakapasok. Kasi nga may tumatawag sa akin. Kumbaga parang naano yung hanap buhay ko noon, nung wala pa akong business noon. Ganun nangyari, parang ang hirap. Hanggang sa nag-absent na ako dahil nga nanggagamot ako, wala namang bayad. Napakahirap. Kaya ako, sa mga nagpapabayad at sa mga hindi nagpapabayad, respeto lang. Intindi natin kasi may mga pangangailangan yung mga yan. Katulad ng kung halimbawa full-time manggagamot sila, bayad sa kuryente, tubig, sa mga gamit na mga pang-spiritual, ganun po. Huwag natin i-bash, huwag natin ano, sirain yung spiritual ba, yung tingin ng tao. Kasi sa ngayon, new generation na, napakarami ng hindi naniniwala sa mga manggagamot, sa mga faith healer. Napakarami po. Nagtatawanan tayo ng iba. Hindi naman sa ano kasi para pangit lang kasi na dumaan sa hall ko eh. Yung napanood ko yung video mo, hindi naman sa inano kita, no? Sabi ko nga, respeto sa lahat ng manggagamot, sa mga entengero, huwag tayong magpataasan. Kasi hindi naman porket nagamot, hindi nagamot ng ibang manggagamot, pumunta sa'yo, ginamot mo, mas magaling ka na. Hindi ganon. Hindi ganon kasi unang-una lahat tayo na manggagamot tumatawag sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Ang powers natin siya nagbibigay. Mga gabay natin siya nagbibigay. Magpakumbaba tayo. Support natin lahat ng manggagamot na basta walang pakialaman ba na kung ano yung ano niya, basta walang siraan kasi wag tayong ano, kasi sa totoo lang hindi natin alam, pinagtatawanan tayo ng iba eh, yung magpapagalingan ba tayo, yung ganun. Talo sa mga gamit, katulad ng mga to, hindi ko pinagyayabang to. May mga kanya-kanya tayong gamit, may kanya-kanyang gamit, may kanya-kanyang aral, katulad ko, galing sa lolo ko, ganon. Tapos yung iba din, ganon din, o natuto sa iba, sumali sa grupo, ganon. Respeto lang ba? Kaya ako, pag may mga nagtatanong sa akin, lalo sa ibang grupo, kung ano man, malaki ang respeto ko, lalo na sa mga kapwa kong antingero, manggagamot, yan. Ganun po, ang gusto ko lang talaga kahit ano tayo, wag tayong magpataasan, kumbaga kasi nadudumihan yung pangalan ng spiritual sa ginagawa ng ibang ano natin. Natuto lang manggamot, gusto na ipakita na siya ay magaling, ganon. Sa totoo lang, napakarami ng ano, mga magagaling ngayon na manggagamot. Ito nga pala, yung ipapadala ko sa'yo. Nakalimutan ko. Pasensya na kasi sinare ko lang yung napanood ko sa na dumaan sa akin na manggagamot. Hindi naman sa ano, para pangit kasi sa akin. Sige. Yung isang mata,
sa mga walang alam na naniniwala na kapag yung kasi ito gawa sa nyog na shell na nyog, isang mata, no, isang bibig. Kapag nagkaroon kayo nun, swerte na or agimat na, hindi po ganon. Kailangan nyo pong, materialis lang po yan. Ang importante po kasi ay nasa loob. Isa sa materialis o maganda po yun yung pinipili namin. Kaya lang, importante din talaga yung nasa loob. Bukin ulit natin sa itak, tsaka sa kutsilyo, tsaka sa blade. Inuulit ko sa mga basher dyan kasi may mga basher dyan na ito po, nakalive po tayo, hindi po to edit. Hindi po to video na naka-edit lang. Kapag wala pong visa yung aking gamit, masusugatan po ako nito. Mapapahiya po ko sa lahat ng followers ko, sa lahat ng mga naniniwala sa akin. Pang-testing ko lang para ipakita ko sa inyo na kung gaano katalas ang ginagamit kong dinedemo kung di ba? Kung gaano katalas. Ito po yung kita natin kung gaano katalas. Yan po katalas. Halos same lang naman sila ng visa, ng plain at tsaka may mata. Yan po kabisa ng around 72. At sa kutsilyo, tayo lang. Yan kabisa ng around 72. Blade. Pabalik na din natin. Ba?
Hmm. Hindi ko po papalitan yan. Baka sabihin nyo, pinapalitan ko. Hmm. Yan po kabisang around 72. Ibabalot ko na. Mark Katubay. Shout out sa'yo. Ang bawal. Sandali lang ha. Ito ang bawal. Bawal siyang mahulog sa semento o sa lupa. Bawal isuot habang nakikipagtalik sa asawa o kahit sino man, kahit sa kabit o kahit sino, pwede. Basta ubarin nyo lang kapag makikipag-sex kayo, no? Bawal kumain ng karne sa araw ng Biyernes at Martes. Kasi para ito po ay sagrado. Ngayon, sa araw na po yon, mas maganda po na magdasal na lang kayo, pakainin nyo ng dasal. Bawal po siyang buksan. Halimbawa, katulad po ng mga may kaalaman din dyan, gusto lang titignan to. Bubuksan po, tapos titignan. Bawal po yon. At mawalan po ng bisa yon. Bawal ipahipo kahit kanino man. Sa anak ninyo, sa kapatid, sa nanay, sa tatay, sa apo, o kahit sino man. Bawal nyo pong ipahipo. Kayo lang dapat ang pwede makahipo. Pag na-aksidente nahipo naman o basta may nagawa naman kayong kasalanan, ito naman ang gagawin ninyo. Andito po yung manual na tinatawag. Ito po, yung sinasabi kong doblehin ng 3 beses. Ito po, babawi na lang po kayo. Dodoblehin nyo po ng 3 beses yung Coram, Orasyonim, at saka yung Maestrado. Yun lang, yung 3 na yun. Nandito po kasi sa manual yun, hindi ko pwedeng sabihin na lahat. Basta ito lang. Yan lang ipapakain ninyo at babalik yung visa ng around 72. Sa mga naman po, sa mga may kaalaman din na halimbawa, kukuha lang dito kasi may mga ganun eh. Kukuha lang sa akin, tapos bubuksan. Ang pinandigit po namin dito ay epoxy. Ngayon, ang makikita nyo lang dito, kasi yung mga sagradong kalikasan, mga mutya, maliliit lang yung nilagay namin. Tapos, idinigit namin sa epoxy.
Ngayon, kinain na ng epoxy yun. Hindi nyo po makikita yung iba namin nilagay sa loob. Para makita nyo lang yung papel na orasyon. Ayun lang yung makikita ninyo. Kaya yun purpose po namin, epoxy yung nilagay para hindi niya magaya. Kasi may mga gumagaya kasi, di ba? Yun po yung purpose namin para kahit sino, kahit halimbawa gusto lang gayahin, bibili, gagayahin, ay hindi nyo po magagaya. Yung iba yung mga order sa akin kahapon, naipaship ko na. Ito yung mga umabol lang, 3. At sa mga ano pa dyan, sa mga interesado, pwede kayong umabol. Nung October 20 po, ang previous natin, wala na po ngayon. Sa mga nagtatanong po, no, ito po around 72, kahit kararating lang po ninyo, sa inyo to, automatic po gagana to. Gagana na po yan. Halimbawa, dumaan kayo sa nagsasaksakan, ay bigla kayong sinaksak. Hindi po tatalab sa inyo ang kutsilyo. Sa nagbabarilan, may protection kayo. Sa panahon po kasi natin ngayon, napakarami ng mga masasamang loob. Isa din po ako na hold up din po ako. Akala nung nang hold up sa akin, nasaksak po ako. Ano lang, butas lang yung dito. Yung damit ko, butas lang. Pero hindi po tumusok sa tiyan ko. Akala ko talaga tumagos yung kutsilyo. Kinuha lang yung wallet ko, tsaka yung cellphone ko. Tested na po talaga. Marami naman akong medalyon, kaya lang, ang pinaka-paborito ko, para sa akin kasi pinaka-the best, around 72. Pero hindi nawawala pa rin yung lalo na ito mga bigay sa akin ng lolo ko eh. Kinagamit ko minsan sa gamutan. Pero para sa akin talaga around 72 kalikasan. Yun yung pinakamabagsik na gamit para sa akin. Sa ibang kantingero kasi may mga medalyon sila. Para sa akin para lang po sa akin, hindi naman sa ano ko no. Gawang materialis talaga the best. Misia, kapag nag-order po kayo ng around 72, kasama na po ang manual na tinatawag. Ito po yung manual, 2 pages po yan. May nakasulat po dyan na Maestro Lotus yan. Ay, tanya po yan. Ang mga nakalagay po dito, sa round 72, sa una pong pahina, pinapaliwanag niya po kung gaano po kabisa ang round 72. Tapos, nakasaad po dito sa manual, sundin lamang at mahigpit na habilin. Huwag gamitin sa masama, kahambugan, ipagyabang sa mga tao. Ito ay maaaring mawala ng bisa ang kwintas. Sumunod sa batas ng Diyos at batas ng tao. Yan, importante yun. Maging matulungin sa kapwa at maging madasalin araw-araw. Ito naman, para sa mga bago na nakakuha sa akin na kasi meron daw na na hindi alam, no? Tapos yung gustong ipatesting kagad o testingan o isabak agad sa testingan. Once na po na tinesting ko dito, gusto ko lang po ipakita sa inyo na mabisa po o may visa ang round 72 bago ko ipadala. Ngayon, humihina po yan. Kapag pinadala ko po sa inyo, kayo na po yung magmamayari ng anting-anting.
palalakasin nyo po, kayo na po ang papalakas niyan, at kayo na po, kung pag malakas na, ipatesting nyo, pwede. Ito po yung sa testingan. Ang pagtetesting ng gamit, kwintas, RAM 72, tulad ng kabal, sa katawan ay may kit na pinagbabawal, abusuhin. Bawal po siyang abusuhin. Maaari itong mawala ng bisa. Huwag itong abusuhin sa kapangyarihan dahil maaari itong mawala ng bisa sa aktwal na labanan. Yung testing mo ng testing yung mahilig po, halimbawa, kukuha lang ng gamit, testing, kung masanga, nawalan po talaga ng bisa. Kasi sa lolo ko, ganun din. Kwento po ng lolo ko nung nabubuhay pa. Marami siyang mga kasamaan na antingero din eh. Pagdating sa testingan, napakalakas. Pagdating naman sa actual, bagsak. Kung isasagawa ito, dapat matinding konsentrasyon at malakas ang pananalig sa Diyos at sa kwintas. Around 72. Dahil kung di buuan loob, maaari ka masugatan o ipahamak ng iyong buhay. Talagang dapat po talaga 100% magtiwala po kayo sa gamit. Hindi yung tetesting nyo lang or para makikiuso kayo or ano lang. Ito po kasi gamitin nyo po sa mabuti. Joel, Ilya Bencio, Arbis, shoutout ka pala sa'yo. Yung sa'yo, nabiyak sa gilid, okay lang yun. Kaya wag yung kasi once na nabiyak po yan, sign po yan na halimbawa yung meron sa inyong may parating na disgrasya, tapos nakontra po ng around 72. Ganun po yan, sobrang lakas po kasi minsan, siya po yung sumasanggalang. Masalamat po kayo kasi katulad yan, nakontra po ng around 72. At iba naman may sumusubok. Halimbawa, napunta po kayo sa isang lugar, mayroon din kaalaman yung gumagawa sa inyo, bigla kayong tinestingan ng palipad hangin, nakakontra po yan ng around 72. Kaya po kung malakas, kung palagi po kayo nagdadasal araw-araw, malulusaw lang po yan. Pero kung hindi po kayo nagdadasal, tamad po kayo magdasal, halimbawa nakakaligtaan nyo po magdasal, magpakain ng dasal, humihina po ng around 72. Once na may sumubok po sa inyo, medyo nagkakaroon ng problema, humihina lalo ang around 72. Katulad yan, halimbawa, nagkakarak or ganun po yan. Naubos po kasi ang poder. Sundin lamang ang proseso at mag-ayono habang isinasagawa ito. Ano ba yung ayono? Kasi marami nagtatanong eh. Ang pag-aayono po yung napakahalaga po sa spiritual ng pag-aayono. Kahit sa gamutan, kahit sa ganito. Ang pag-aayono po yung hindi ka kakain. Halimbawa, mag-ano ka ng katulad nung iba, yung mga tingero na nakikita nyo sa mahal na araw na nagte-testing. Bago mahal na araw yun, mga ilang araw muna nag-aayono sila, hindi sila kakain. Puro dasal lang yun. Dasal. Papakain ng dasal. Halimbawa, 2 weeks bago mag-Holy Week. Diba? Puro ayono yun gagawin nila. Yan ang ginagawa ko eh. Puro ayono. Puro dasal lang yun. Konsentrasyon. Pagsisiya mo lahat ng kasalanan mo. Tapos dasal. Para malinis, ma-cleansing, lahat. Ngayon, random mo na yan. Pasok agad yan. Yung malakas na powers na kabal. Ayun, pwede ka magpa-testing kagad. Doon, yung malalakas na matatagal na sa spiritual, mga antingeron malalakas na, doon sumasabak. Okay, sige. Masipina Pabian. Sige, paki-PM na lang ako. Shoutout nga pala sa'yo. Yung may biyak sa gilid, kasi nakontra yon.
Okay pa naman, kaya lang wala na, mahina na kasi, mahina. Kaya nga kailangan lagi yung dadasalan. Yun yung palagi kong sinasabi sa mga nakakuha sa akin ng round 72. Kasi pagdating lalo na sa mga aktual na laban na hindi natin inaasahan, mayroon kayong malakas na protection. Lamang ang malakas at may protection. Lalo na hindi natin alam, napakaraming mga may gamit din na hindi natin nakalain. Meron din silang yung tinatawag na tagusan, yung hinahanap ko. Yun yung pinanlalaban sa mga kapwa mga antingero na may gamit din para mapasukan ka. Ganun yun. Pataasan ba ng kaalaman? Shoutout nga pa sa'yo, Michael Limano. Gandang hapon, tanong mo di rin po ba puputokan ng baril? Ito po ay round 72, nandito po lahat. Nilagay po namin dito yung hindi puputokan ng baril, lilis ang bala, pati sa patalim. Yan, sinubukan naman lahat. Pero sa baril, hindi ko pa nasusubok. Ngayon, magte-testing po din kami ng live. Kaya lang, nag-order pa kami ng bala. Kinausap ko yung mga mga kaibigan ko na magte-testing. Pinag-uusapan pa namin. Mayroon naman sa aming feedback sa akin na talagang ginagamit nila sa barilan, okay naman. Yung iba naman, sumablay kasi nga, inisip ko, kulang sa dasal. Ganon. Ngayon, sabi ko nga sa inyo, kung makakuha kayo na po magpapalakas. Kung na-testing ko po sa baril, hindi ko pa po ito na-testing, pero meron po kami nilagay. Ngayon, pag sa testingan po, meron po kami kasing gagawing testingan. Ilalive ko po yun. Kapag pasado po sa baril, nakalive po yun, isusot ko po sa, katulad nito, kasi sa pagdating sa kutsilyo itak, kaya naman po ako nagla-live kasi talagang tested ko po yan. Mahusay talaga. Pag nasubukan natin, halimbawa lumis ang bala o hindi pumutok, sa katawan ko gagamitin ko. Ang tagusan kasi na tinatawag yung mga hindi inaasahan na tagos yung marami kasing tagusan katulad ng baging na tumagos. Wag lang yung gawan tawa kasi ginagawa din minsan yun yung nagkataon lang, yung talaga nagkataon ganon. Ayun yung magandang gamitin sa mga, lalo na sa mga mangkukulam na may mga baon. Kasi may mga baon ang hirap patayin kahit gilitan mo. Mabubuhay pa rin yun Tapos yung mga antingerong malalakas din ang kabal, yun yung ginagamit laban sa spiritual. Kapag mayroon ka nun, sigurado, lahat ng halimbawa, may kaaway ka, tapos may gamit din. Pag binaril mo siya, tapos mayroong ganon, tatagos sa kanya. Ayun yung ginagamit sa mga talaga. Mayroon ako nun kaya lang ginamit ng kaibigan ko, hindi na binalik sa akin. Sinabi lang na mabisa, tapos sinabing nawala. Hinayaan ko na lang. Hirap makahanap kasi nun. Sa mga may katanungan dyan, pwede po kayo magtanong sa akin. Ito po ay napakalas talaga sa mga tanong po kayo. Baka mayroon pa kayong katanungan. Testingin ulit natin sa to. Ito pa ay kawayan na matigas.
Gano'n po kahano yan. Ganyan po katalas yung pinag-testing natin. Hmm. Sa panahon po kasi natin ngayon, napakarami ng masasamang loob. Kaya kailangan meron tayong gamit. Kung wala tayong gamit, wala mangyayari. Kahit sa sobrang dami ng pera natin, kung buhay naman natin nakataya, wala din. Iba talaga yung may gamit ka sa spiritual. Kahit wala kang ginagawang masama dyan, pag may mga gadgets ka, at na ano ng mga holdapper, bigla kang inano sa'yo, wala na. Tapos ka. Ganyan po kalakas yung round 72. Sa mga may katanungan, direct message lang po kayo sa akin. Para sa akin po, ito ang pinakamalakas na anting-anting. May mga gamit kasi ako kung ito, katulad nito, bigay sa akin ng lolo ko. Sa gamutan, nakasaan ko siya. Pero, pagdating sa kabal, wala din. Medyo sablay sa akin. Kaya para sa akin, ito talaga the best sa akin. Lalo yung mga walang mata. The best yan. Ito, yung bibigay ko kay Dennis. Bukin natin. Kagandahan dito, parang fashion na siya. Parang medyo maganda siya kasi ganyan lang kaliit. Meron pa nga dito akong ginagawa na kasi medium, large, small, medium, large to Ito ang large. Ito ang large. Yan. Yung medium kasi wala na. Tapos, ganyan kalaki ang large. Tingnan nyo. Kung gaano kalaki. Kitang-kita siya, no? Ganyan. Kumbaga sa palad ko, basta kita siya kasi may mga tulad nung iba. Ito naman yung large natin. Maliit lang siya, diba? Maliit lang, Pag sinuot ko, hindi siya, kahit makita ng ibang tao, walang problema yon. Tsaka hindi siya pangit. Tsaka sa, hindi rin pagkakamalan na anting-anting kasi nga, parang borloloy lang ba? Hindi siya pangit tignan. Okay, sige. Kagandahan nito, hindi siya, tsaka sa baby, yung small natin, pwede rin sa baby. Parehas lang naman sila ng visa, parehas din sila ng price. Pwede rin naman kayo magpasadya sa akin ng mas malaki kung gusto nyo ng mas malaki kasi yung iba parang gusto mas malaki. Pero yung iba kasi mas gusto maliit lang yan siya. Maliit lang siya, hindi siya malaki. Lalo yung mga small. Nato sa visa. Atin po. Diba? Pares lang sila ng visa. Ang small, ang laki lang,
ang may ano. Ang pera, kayang-kayang kitain. Pero ang buhay ng tao, isa lang. Kapag ka may gamit ka, medyo, di ba, safe ka. Kaysa naman sa, napakahirap ngayon, napakarami ng mga katulad niyan. Kinukonsulada, hinuhold up, pinapatay, mga nababalitaan mo sa TV. Napakarami. Yung iba mga estudyante, yung nakaraan nga lang, oh, yung bilas ng pinsan ko, taga Binangonan ata yun, Binangonan Rizal, nagpunta lang daw dun sa school, tapos di na umuwi. Yun na, nakita na lang nila, lumulutang-lutang sa ilog, patay na. Kaya napakarami po talaga masamang loob. Kaya kukonsunodahan, tapos sinasaksak o pinapatay. Kaya napakahirap talaga sa panahon natin ngayon. Iba talaga yung ito, kung mayroon kang gamit, at least safe ka, di ba? Ang pera, kayang-kaya mong kitain yan, pero ang buhay, isang ano lang yan. Ayan po kabisang ron, 72. Yan, pinapakita ko lang yan. Hindi ko pinagyayabang yan, kundi gusto ko lang ipakita sa inyo bago ko ipadala. Na talagang totoong mabisa. Dennis, ito yung pag-ano ko sa iyo ha. I-deny mo ko lang ulit. Edgar, wala, sabi ko nga sa iyo, sa live ko, sa demo ko, sa lahat po. Kahit sa inyo dalahin, walang problema. Kahit humipo kayo ng patay, pwede, walang problema doon. Hindi mawawala ng bisa yan. Kahit sa sementeryo kayo pumunta, kahit sa simbahan kayo pumunta, kasi nga ito ay sagrado. Mga sagradong kalikasan, mga mutya, mga nilagay dito na pinagsama-sama bukod pa sa mga orasyong mababagsik na malalakas. Kaya wala po siyang lugar na bawal. Kahit saan po kayo pumunta, hindi po mawawala ng bisa yan hanggat masipag po kayo magdasal. Magpakain ng dasal. Kasi po ito po, habang nakikipaglaban siya, halimbawa suot ninyo, mayroon sa inyong nagpalipad hangin, kinokontra niya po yan eh. Kapag kinontra niya po yung palipad hangin na papasok sana sa katawan mo, yung lakas niya, mababawasan po. Pagka nabawasan yun, hihina ng hihina. Pag hindi nyo pinakain ng dasal, wala po siya ng bisa. Hihina po siya ng hihina hanggang sa mawala ng dasal. Pero hindi, bibira lang yung, basta mapakain nyo ng dasal. Kahit, halimbawa, kung talagang busy kayo, kahit Tuesday, Friday lang, pwede yun. Pero kung talagang gusto nyo malakas na malakas, araw-araw yung dasalan talaga, pwede naman yun. O kasi nakalagay dito, 6 p.m. Alas 6 ng umaga, alas 6 ng hapon. Pero kung hindi nyo naman masunod yun, pwede naman na bago matulog at pagkagising sa umaga, pwede nyo pakainin ng dasal. Sa mga gusto pang umabol dyan, pwedeng mag-ano po kayo sa akin. Direct message lang po kayo. Yung plain at yung may mata, parehas lang po sila ng price ha. At parehas lang din sila ng bisa. Kahit yung maliit, kahit yung malaki, parehas lang po sila ng bisa. Ang pinagkaiba lang naman nun, yung laki at saka yung maliit lang. Kasi parehas lang po silang tinatawag na round 72. Parehas lang naman sila ng gawang kalikasan, shell. Gawa siya sa shell ng nyog. Tapos, yung nasa loob ng kwintas, pare-parehas lang po sila. 72 na materyales, mga sagradong kalikasan,
nandito po sa loob ng kwintas. Kaya po siya tinawag na R72, round 72. Okay, sige. Sa mga ano dyan, basta sundin nyo lang po yung manual para hindi po kayo maligaw ngayon. Pwede naman po tayo mag-video call para explain ko sa inyo pag hindi po kayo, pag ano pa kayo, pag meron kayong hindi naunawaan. Nasaan na ba yung dasal? Ito naman yung dasal. Ito yung dasal. Ito. Ito po yung dasal. Unang-una po, ito yung dasal na sa second pages. Dadasalin nyo lang naman to sa umaga at saka sa gabi o bago matulog at pagkagising sa umaga. Tatlong Ama Namin, tatlong Abagi ng Maria, tatlong Sumasampalataya, tatlong Luwalhati, tatlong Anima Christi. Pwede naman pong Luwalhati at Anima Christi kahit wala na po yun. Pwede naman yung dagdagan kung talagang gusto nyong mas lumakas at lalo na biktima kayo ng kulam. Pwede nyo pong isama yung Luwalhati at yung Anima Christi. Pero kung di naman po kayong biktima ng kulam, hindi naman po kayo kasi gusto nyo lang protection or ano lang, di ba, sa business, lalo na yung iba sa business ginagamit, kahit wala na po yan. Tapos, sa pangalan ng Ama, yung aha, symbol po yan ng Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng Ama, ha, ibigkasin nyo lang po yun. Sa pangalan ng Anak, ha, at ng Espiritu Santo, aha. Amen. Yan lang po. Yung sa Banal Maxiom, yung nakasad dito, Gimomti. Gagamit po tayo ng Gimomti, parang sign of cross din po yan. Pag sinabi niyo yung Gim, dito po sa bibig, tapos Ti, turo po sa langit. Tapos, ano po kayo sa sinisikatan ng araw, doon po kayo magdasal. Kung hindi nyo naman po, pwede naman kahit hindi. Kung halimbawa, hindi nyo din alam, lalo na yung mga hindi lumalabas ng bahay. Pero mas maganda po, ganon. Lalo na yung ginagamit sa protection sa kulam, lalo na yung biktima ng kulam na nakakuha sa akin, yun yung gagawin ninyo para lalong bumisa. Tapos, nandito naman po lahat. Pwede naman po yung siyam. Kung nahihirapan naman kayo, yung siyam dasal, gagawin nyo lang na 3 times. Pwede po yan. 3 times. Pero kung halimbawa, ganito, kung matagal na po sa inyo around 72, gusto nyo subukan sa testingan, para hindi po kayo mapahiya, gagawin nyo pong siyam. Siyam po. Inuulit ko po, no? Ito po ay pagkuha nyo po sa akin, tapos balak nyo pong ipantesting kagad. Maaari po kayong mapahiya or pasugat, lalo sa mga ano dyan, or maging mabisa. Kasi ito, medyo mahina na. Kailangan nyo nga pong poder ng panibago. Yung tinatawag na poder, yung dadasalan nyo ng panibago para bumalik po ang lakas ng round 72. Sa mga may katanungan po dyan, pwede po kayo magtanong habang nakalive po tayo. Shoutout nga pala sa iyo, Eric. Naintindihan ko naman. Ito nga po, inuulit ko lang po.
mas maganda po na may protection tayo sa katawan. Ang pera po ano yan, madaling kitain yan, pero sa panahon po natin napakaraming mga masasamang loob. Ito, pwede niyong gawin yan kasi nandito yan. Eric, lahat ng ginagawa ko nandito. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, kung meron kayong round 72, sundin lang yung manual. Hindi yung, kasi pwede kayo madiskrasya kung sakaling testing kayo ng testing. Nandito po yung manual na tinatawag. Ito kaya nga, pag umorder kayo, may manual di ba? Nandito din yung kung paano kayo magte-testing. Nandito rin. Yung sign na pwede na kayo mag-testing. Nandito yan lahat. Tulad ng ginagawa ko, tignan natin. Ulitin natin sa pag dito, kutsilyo, at saka sa blade. Ito, around 72. Ulit tayo ng Pero kung kukuha ka lang naman nito para lang ipagyabang o para lang testingan, hindi po din sa inyo to, may mga gabay kasing tulad niyan. Ito po, dinedemo ko lang po sa inyo kung gaano po kabisa. Pero kung gagamitin nyo lang naman sa kalokohan, para lang ipagyabang, gagamitin nyo sa masama, wag na po kayo kumuha kasi mawawalan po din ng bisa. Para sa inuman, medyo tawag dito, maoy kung tawagin. Walan po ng bisa yan. Ang gano'n po katalas ang blade. Ganyan po katalas ang blade. Pinande-demo natin. Ganyan katalas ang blade na pinande-demo natin. Nakalive po yan, di ba? Ito po, kaya ka po dinidemo sa inyo, tapos hindi na ako nagdadasal kasi automatic na yan, pasok na yung dasal sa RAM 72. Kaya once na po tinesting ko yan, hindi po siya masusugat.
Ganyan po katalas ang blade. Edwin, shoutout nga pala sa'yo. Pasensya na, nagde-demo ako eh. Ano bang katanungan mo? Ano? Sa mga gustong umabol, dahil magpapaship tayo ngayon. Paki-PM na lang ako, Edwin. So, naka-online naman ako. Inuulit ko po yung bao na isang mata. Sangkap lang po yun. Sa mga naniniwala dyan na talagang anting-anting yun, yung ginagamit, yung iba nga, yung lolo ko kasi ginagamit lang yan sa panglalangis dahil maganda yan sa ano eh, panghilot. May mga proseso para lumakas ang, yun yung ginagamit natin na shield para hindi siya talaga, kasi yung iba akala kasi pag meron ka na nun, meron pa nga ako nakita sa Lazada yata yun o Shopee, 1,000 yung bentahan. Pero mo yung ganun lang, tapos kukuha ka pa ng mga sangkap. Eh di lalo kung mapapamahal, tapos gagawin mo pang kwintas. Oh, eh yun eh, wala namang visa yun. Diba? Ibe-bless mo pa siya. Sa mga may katanungan, napakaganda na ito kung may negosyo po kayo. Magagamit nyo rin po to sa mga asawang nagloloko. Sa mga may katanungan dyan, para masagot natin yung mga katanungan ninyo. Shane Bong Cabrera, PM na lang po ako. Tatlo po yung account ko. Tatlong Maestro Lotus. Sa mga gusto naman ng payment, COD, nag-COD po ako. Kaya lang, mapapamahal kayo ng 200 kasi sagot nyo po yung shipping fee. Sabi ko naman po sa lahat ng live ko, hindi po, wala pong problema. Kahit pa makita ng ibang tao, kahit sino pa pwede nyo ipakita, huwag nyo lang pong ipapahipo. Kahit sa sarili nyong anak, sa asawa nyo, kahit kanino po.
Kahit nakalantad po yan yung ganyan. May mga kakilala nga po ako antingero nako. Kasi ako, pag nakita nyo ako sa personal, hindi ko po pinapakita ang gamit ko. Nakaganyan lang po yan. Pero yung iba kasi, nakaganyan. Kumbaga, proud din kasi sila sa gamit nila. Wala po problema yan dyan. Kahit saan lugar kayo, pwede. Edwin Dam, pwede itong makita kahit sino. Walang problema. Dito, sa live ko ngayon, i-PM nyo ako sa Maestro Lotus. 3 naman ang account ko, active lahat yan. Pero yung isa kong account kasi, wala na yon, medyo ano yun hindi ko na mabuksan. Parang sa live ko din, na-restrict yata ako ng Meta. Sa mga kapwa kong antingero dyan, sa mga manggagamot, binabati ko po kayo ng magandang hapon. At sa mga kaibigan natin dyan, marami pong salamat sa suporta sa inyo. At sa mga kababayan natin sa ibang bansa na naniniwala sa spiritual, sa mga anting-anting, sa mga lucky charm. Ito po yung live ko na to. Gusto ko lang pong ipakita sa inyo kung gaano po kabisa ang round 72. Hindi ko po ito pinagyayabang sa ibang meron din kaalaman at hindi rin po ako nakikipagmataasan sa kanila na mas mabisa po ang aking gamit. Hindi po ganoon. Gusto ko lang pong ipakita sa inyo na kung gaano po siya kalakas, tapos kayo na po ang magpapalakas talaga ng todo ng round 72. Kung sakali pong kumuha po kayo ng gamit sa akin, pinakita ko naman po, napaka-effective. Nakita nyo naman po. Bago po tayo magtapos, nagpapasalamat po sa inyong lahat sa mga suporta. Marami pong salamat. God bless po.